Si Nose Fairy, pagpapaganda ang misyon. Si Kuya Rap, kotse naman ang passion. Paano ang magkaibang hilig na uwi sa pag-iisang dibdib? Ito na ang kilig love story ng The Beauty and the Best. Si lalaki, focus sa pagpapapogi ng mga sasakyan. Si babae, tutok naman sa pagpapaganda ng mga mukha ng tao at katawan. Kaya sino ang mag-aakala na ang taong halos kotse na ang buhay ay mai-inlove sa isang tao rin na seryoso sa karera bilang mahusay na doktora? Magkaibang mundo, pero pinagtagpo at nagmahalan. Tadhana ba ang may kagagawan o sadyang nagkataon lang? Gumana ba sa kanila ang magic ng opposite attraction? Kilig love story ito na ikikwento na ni Dawn at Ruth Lynn. Hindi daw planado, pero sinapul ng pana ni Cupido. Ruth and Dawn, paano naman kayo nagkakilala? Ibang-iba naman yung linya ninyo. Nag-start kami magkakilala ni Doc way back 2014. So, I was doing my thesis in De La Salle University. And then, may nag-pop sa cellphone ko na nag-text. So, sabi ko, oy, may nag-inquire. Nag-inquire siya, and dun ko siya, nag-meet up kami sa Harrison Plaza. Harrison Plaza? Wow! How romantic! Actually po kasi yung hospital-based ako before, malapit lang doon. Siya from Lasal. So yun yung common place namin. Bago pa nakilala si Don Salvosa bilang si Kuya Rap, na expert sa pag-aayos ng mga dekalibreng sasakyan, kotse-kotsehan muna ang pinapatakbo niya noon. Ibang makipaglaro ang tadhana dahil parang nakatakda na ang buhay ni Don sa mga sasakyang degulong. Tatlo kami magkakapatid. Ako lang yung lalaki. Growing up, wala akong talagang kalaro pagdating sa mga sasakyan. So, na-inlove ako sa sasakyan noon. So, to begin with, may collections ako ng mga Matchbox, at saka mga Tomica noon, at saka yung mga train. Pero saan nga ba nagsimula ang kanyang pagkahumaling sa mga kotse? Na-inlove ako sa sasakyan kasi ang parents ko talaga, ang father ko ay buy and sell, and nag-work siya before sa Mitsubishi as sales executive. So, nung lumalaki ako, iba-ibang sasakyan yung dinadala ng father ko sa bahay. So, medyo na-amaze ako noon kasi sabi ko, uy, ang galing ng dad ko kasi iba-ibang sasakyan yung dinadala niya sa bahay namin. So, parang every week may iba-ibang sasakyan akong nasasakyan. Patingin ng kotse mo. Malaking factor po yung exposures natin ng bata tayo. In psychology kasi may term na social learning theory by Albert Bandura. Itong theory kasi na ito, ang concept niya, we're being exposed kung ano po yung mga naobserbahan natin, kung ano po yung nakikita natin ng bata. It develops and also a factor kung ano tayo ngayon. Hanggang ang dating laruan ni Don, naging mismo na niyang hanap buhay. Ang dating hilig lang, naging daan ng kanyang pag-asenso. At ang hindi niya pinaka-inaasahan, sa mundo rin pala ng mga sasakyan matatagpuan ang babaeng matagal na niyang pinapangarap, si Ruth Lynn. Ito ang emblem na dahilan ng happily ever after ni Kuya Rap at ni Nose Fairy Doc Ruth. Si Doc Ruth pa talaga ang nagpagawa mismo at nauwi sa panghabang buhay na pagmamahalan. Habang si Don abala sa pagiging the best sa larangan ng mga sasakyan, si Ruth Lynn naman mayroon ding gustong patunayan sa paggawa ng sarili niyang fairy tale bilang si Nose Fairy, ang expert sa pagpapatangos ng mga ilong. Aminado si Ruth, bata pa lang, nasa beauty na ang kanyang passion. Kung ano ang nakikita ng bata sa kanilang mga magulang, malaki ang impluensya sa kung ano ang karera na kanilang pipiliin. So what was your influence? Bakit ka napunta dyan sa beauty business? Mahilig lang talaga akong mag-ayos. Kasi parang yung laro namin nung bata kami, magme-makeup kami sa isa't isa. Ngayon may Miss Universe season na. So mag-rama kami sa bahay, make-upan ko yung mga kapatid ko. Tapos sila yung mga, kunwari, No, but to take up contestant. medicine? I mean, did you already know magiging aesthetics ka? No, not really. Oh, so why medicine?
Parang siguro gusto ko lang po ng something more of service kasi tingin ko yun yung act of love ko. So parang tingin ko being a doctor yun yung mapupush through ko yung act of love ko. Malaki na ang binago ng buhay ni Ruth Lynn. Ang dating batang mahilig sa pagpapaganda. Isa na ngayong doktora na pinipilahan. Ang mga gawa niyang transformation, lahat nagiging viral. Iba naman yung kwento mo, Doc Ruth, diba? Siya si Nose Fairy ngayon. Pero hindi mga doktor ang mga magulang mo. Hindi po. Dad ko po is an engineer. Ang mom ko po, small business owner. More of housewife talaga siya. Pero yung pagpapaganda ng ilong, engineering din yun. I think so. Diba? Or architecture ba? Tingin ko po nung bata ko, it's more of an art. Parang gusto ko talaga nagpapaganda. Beauty in house, beauty in like drawing. So I like different forms of art. And tingin ko yung rhinoplasty, it's an art na dun ko napapractice yung pagiging creative ko po. Si Don at Ruth parehong successful sa kani-kanilang negosyo at buhay. Ayon sa isang psychologist, malaking epekto ang kabataan ng isang tao sa karerang gustong piliin. Pero sa bagong henerasyon, ang social media ay nakaka-impluwensya na rin sa paghubog sa kung ano ang gustong marating ng isang tao. Yung terms of fixation, kasi nung mga bata tayo, marami tayong gustuhan. Like cars, as you mentioned. Even ibang tao, may mga fixated sa mga dolls, fixated sa doktor-doktoran, teacher-teacheran. Doon kasi tayo naging masaya. Doon tayo naging na-expose sa mga activities that makes us fun. May term po kasi emotional memory. Wherein yung emotional memory natin, kung ano yung mga bagay that makes us fun ng bata tayo, it develops us for who we are today. Kaya po nagde-develop yung fixations natin. Yung mga fun activities natin ng bata, tapos di natin nagawa today, it contributes kung ano tayo ngayon. Kaya tayo na-fixate, sayang, dapat I'm a fixated doctor eh. Sa kaso ni Don at Ruth Lynn, ang childhood life nila ang naging hugot ng kanilang karera. Pero hindi nakasulat sa childhood story nila na pagtatagpuin sila ng tadhana. Love at first sight nga ba ang dahilan ng pag-iibigang nauwi sa altar? Mula nang makita niya sa kanyang shop noon si Doc Ruth, alam niyang siya na ang makakasama niya habang buhay. I used to sell mga emblems ng mga doctors, yung nilalagay sa plate number. So, ang nakalagay doon is physician on call. So, nag-inquire siya, bumili siya ng emblem sa Don Euro Carfoil sa amin. Parang tumakas na ako sa hospital to get it. So, ngayon may concept na tayo ng online shopping. Parang bumili lang ako online. Tapos nung ako bumili, nakita kami. Kala niya nurse ako. Hindi niya alam na doctor na ako. Kasi maliit nga po ako, ganyan. Oo. So, after nun, tinetext niya na ako. Ganon. Wow, ang mga style. Ano yan? Ilan ang naging girlfriend mo na nag-order sa'yo? Nako, siya lang po. Naku, ang galing sumagot. Pero pinag-isipan mo na niya yung sagot niya. Mula sa ligawan, nagkasintahan at kalaunan na uwi sa kasalan. We were mag-boyfriend and girlfriend for 7 years. 7? 7 Wow. Mahirap ba yung ganon? Yung matagal talaga naging mag-boyfriend tapos biglang kasal? Magkasama na kayo bigla sa bahay? May advantages and disadvantages po. Advantages po is, syempre, mas matagal kong nakilala, mas alam namin yung ugali ng isa't isa bago kami ikasal. Ayun. Ang disadvantages naman, minsan siguro sa ibang tao, pag mahaba na yung panahon ng pag-aantay, bumibitaw. So, kaya po nung vows po naming dalawa, medyo naiyak ako kasi ups and downs talaga yung relationship namin. So, hindi naman perfect. To my better half, this is one of the best decisions I have made in my entire life. A dream that turned into reality. Sabi ko sa sarili ko, apakasalan ko yung taong kaya ako patingin. Kaya akong tanggapin for my good attitude to my worst. Our relationship is not a bed of roses. It was far from perfect. There are times where I wanted to give up, and every time I tried, we always get back together. Ngayon, partners na rin sila sa negosyong pinundar ng magkasama. Yung love ko for cars is more than half of my life. So sabi ko, I started it for my personal use. And then syempre, gusto natin makatulong sa mga car enthusiasts din na katulad namin na
mahilig din sa sasakyan. Nag-create kami ng group sa De La Salle University. It's De La Salle University Car Club. We founded it. We are 4. And then, sabi ko, I'll build a business para makatulong ako sa mga fellow car enthusiasts namin. Hindi alam ng lahat, kasama ni Don ang kanyang asawa sa pagpapalago ng kanyang pinapangarap na car shop. Ito ang Don Eurocar Foil Headquarters. Si Mrs. sa beauty, ito namang si Mister sa kotse. Pero ano ba yung good match ba yan? Kasi pareho kayong nagpapaganda, di ba? Yes po. It's like both are artistic. Yes. May ganun ba? Match ba yon? Combination of beauty and cars talaga. Nasusolusyonan niya yung problema ng mga babae. Ako naman, nasusolusyonan ko yung problema ng mga lalaki. Oo. So, feeling ko, match naman kami. Meron bang mga babaeng nahuhumaling sa kotse rin? Meron din po, meron din. pero mas marami po. Volume po talaga ng mga kliyente namin ay lalaki po. So, ano yung madalas na ginagawa mo sa kotse? Halimbawa, itong kotse sa likod mong ganyan. Yes po, yung mga ganitong cars po, yung project namin dito is actually full exhaust. And then we are going to wrap it. And then, Pag sinabi nating wrap it, anong babalutin mo ng ano? halimbawa, yung client nag-decide na ibahin yung kulay. So, dito po yung ginagawa for a few days, mga 4 to 5 working days, gagawin namin sa sakyan. So, mas mabilis siya gawin compared sa repaint. Pero pag ayaw mo na, pwede mo nang tanggalin ulit. Totoo. So, it protects the paint of the car, Oo. not only that, and it changes the look. It changes the look, And it pantay protects. na pantay, tapos pwede mo ibahin ulit. Yes. Ano yan? Parang sticker? Yes. Wow! High-tech! Baka sa init ng Pilipinas, mabakbak yan. Hindi naman po. There's a lifespan of, actually, marami nagsasabi 10 years, pero kami, personal experience ko for the past 16 years, 5 years ang maximum. Wow! Yes. Ang galing. So, ito yung forte ninyo. Pero Yes. marami pa kayong ibang service. Marami pa po talaga. Ayun. So, Basta may this is one. kinalaman sa kotse. Yes. Ayun. Ito yung social na talyer. Hands-on na boss at mister sa kanyang misi si Don. Saksi din ang kanyang loyal employee na parang tatay na ang kanyang turing. Mahaba na talaga pinagsamaan namin ni boss. Kasama ko pa sa Baker Republic. Tapos sa bahay niya ako gumagawa nung wala pa sa shop. Pagkatapos ma'am, nung nagkaroon siya ng shop, lumipat na rin ako sa kanya. Hindi naman ako umaalis sa kanya eh. Laging sa kanya ako pumapasok. Kasi maganda naman ang patakbo niya sa kumpanya niya ma'am, tsaka sa mga tao, okay naman. Kung halimbawa, may kailangan ka sa kanya, binibigyan ka, tapos halimbawa, emergency, yun, mga ganon ma'am. Proud na proud ako kay Boss Don, parang anak ang turing ko sa kanya. Si Sir Don talagang sobrang bait niya. Mula nung pumasok ako dito, ginaid niya ako as bago, as new employee niya. Tsaka nakita ko talaga yung pagpupursige niyang pagtuturo sa akin. Talaga nakita ko na pinupush niya ako na matuto dito sa shop niya. And sobrang thankful kay Sir Don. Na binigyan niya ako ng chance dito sa Don Euro as secretary niya. Dito sa Don Euro, hindi lang po mga sasakyan ang ginagawa namin. Naglalagay kami ng paint protection film sa mga luggages or mga ibang brand ng mga luggages. Ang purpose ng paint protection film sa ating Rimowa para ma-protect natin yung original color ng mga luggages natin. Hindi lang po Rimowa, iba't ibang klaseng luggage po. So kung naghahanap po kayo, shop na gusto mo-protektahan yung mga luggage nyo, hindi lang Rimowa o mga luxury brand, pwede nyo dalhin dito sa Don Euro para ma-protektahan natin at malagyan ng paint protection film. Bilang ama, #best daddy rin siya sa kanilang uniko iho. May sikreto raw kasi sila, kaya masaya ang pamilya at pagsasama. Nahihilig na sa kotse? Yes po, ang kanyang pangalan po ay Don Aston Martin. Ay, Nakapangalan Don siya na, po. Aston Martin. Nakapangalan po siya sa isang sasakyan. Oo nga. So yung mga susunod, Lamborghini, gano'n. Hindi, ang usapan po kasi namin, kapag babae, ako magde-decide. So, may naisip na ako, Louis Chanel, mga ganon. Ah. Mga bags naman or brand. Bottega. Mapa relasyong personal o negosyo man, talaga raw team to beat itong sina Beauty and the Best. Ano ba ang sikreto ng magaling na pagnenegosyo? Sa akin po, siguro, number 1, yung humility at saka yung connection mo sa kliyente. Very, very important po yun kasi syempre bilang isang owner ng isang shop, yung iba nagmamataas, yung iba
boss ako, hindi niyo ako pwede kausapin. Doon lang kayo makipag-usap sa mga staff ko. So ako po personally, naging hands-on po ako dito sa business. And lahat po na nagiging client ko dito, nagiging kaibigan ko po talaga. So, he compliments me. Kung ako very goal-oriented, siya goal-oriented but in a fun way. Parang ganon. Yung kakulitan niya minsan, nakukulitan talaga ako. Pero tingin ko, kailangan ko yon para hindi ako masyadong super focused or fun. Too intense. Too intense. Yes. Oo. Hindi lang din sa pamilya at negosyo umiikot ang mundo ng mag-asawa. Malaki rin ang puso nila para sa pagkakawanggawa. Ngayong kaarawan ni Dr. Ruth, partner silang mag-asawa sa pagmamalasakit at pagtulong sa nangangailangan. Sila ang nagregalo sa iba, imbis na si Nose Fairy ang bigyan. Kung si Ruth ay isang kotse, ano siya? Siguro kung siya ay isang kotse, electronic vehicle. Electronic vehicle. Yes. Hindi dual. Hindi dual. Electronic. Hindi. Electric talaga. Bakit? Kasi she powers me. Pinaghandaan. Parang ready ka. Pinaghandaan. Diba? Siya nagbibigay ng lakas. Biglang pinawisan. Oh. Siya nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para bumangon everyday. Ang pag-ibig kahit pa magkaiba ang hilig ng dalawang tao at hindi pareho ng mundo. Basta si Cupido na ang umasinta, siguradong sapul at wala nang kawala pa. Kung nagawa ng tadhana na pagtagpuin ang isang beauty at the best, malay nyo, ang susunod na forever love story, kayo naman, ng partner mo.